Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, May 19 na po, 2026. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw. So bago ho natin simulan, hihiling lamang po ako ng pakiusap na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay po yon para sa amin. So sa kasalukuyang update po natin ay wala po tayong bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong mga matataas na tsansa ng mga pag-uulan sa hapon at sa gabi dahil po sa iba't ibang weather system. So alamin po natin lahat yan at pakiusap, samahan nyo po ako, tapusin natin yung update. Sa ngayon ay alamin muna natin yung tinatawag po natin na forecast weather condition. Ito po yung sama ng panahon na ating mararanasan ngayong araw po ng Martes. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, meron po tayong tinatawag na ITCC o Intertropical Convergence Zone. Ito po yung tinatawag natin na salubungan po ng hangin sa northern at southern hemisphere. Nagkakaroon po yan ng impact. Diyan po sa may parting silangan po ng Mindanao ay mataas po ang tsansa ng mga localized thunderstorms dahil po sa ITCC. So ito po, sa forecast weather condition natin, sa area po ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Saxargen, Davao Oriental at Davao Occidental ay makakaranas po bandang hapon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa ITCC. Noong nakarang update natin, meron tayong frontal system. So yun yung senyales na magkakaroon na tayo ng southwesterly wind flow o mahinang habagat. At yan na yung sinasabi natin na transition period from tag-init papunta po sa tag-ulan. Sa ngayon po, sa parte ng Visayas, kasama po ang nalalabing bahagi ng Mindanao, mataas po ang tsansa ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. Ito pong easterlies natin sa ngayon ay patuloy pa rin po nating nararamdaman. Yan po yung malinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Umiihip po yan, no? Diyan sa may bandang taas po ng Luzon, paikot po yan, pakanluran, pababa po ng Mindanao at pabalik po sa Eastern Visayas. Yan po sa ngayon nararamdaman natin, no, maalinsang hangin. Pero unti-unti na po itong humihina dahil po sa iba't ibang weather system natin. Ang ibig sabihin nito, ang easterlies ay pawala na o mawawala na rin sa mga susunod na mga linggo at mapapalitan po yan ng southwesterly wind flow o mahinang habagat. Sa parte po ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, mataas po ang tsansa ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorms. Ito po mga local thunderstorms, dulot po ito ng iba't ibang weather system tulad ng ITCC, easterlies. Yan po ang nagiging epekto, no? Kaya nagkakaroon po tayo ng mga local thunderstorms. Tandaan ho ninyo, kapag nasa transition period tayo, madalas po talaga iba't ibang weather system ang ating nararanasan. Sa ngayon naman ho, ay silipin natin, ipapakita ko sa inyo yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Actually, nakalagay ito sa thumbnail natin. 3 pong low pressure area ang ating nakikita at magkakasunod po ito, ha? Tignan nyo pong mabuti mga kababayan ko. Ipakita ko yung mapa para meron po tayong ebidensya, para hindi sinasabi ng mga kababayan natin na fake news yung update, no? So ito, no, pakita ko mabuti. Doon muna tayo. Sa pagitan po ng May 18 hanggang sa May 24, 2026, kung makikita ho ninyo, merong low pressure area po na papalapit, no? Diyan po sa may bandang silangan po ng Mindanao. Kitang-kita nyo naman po sa ating screen, no? Yan po ang nagpapatunay. Galing din po ito sa Pag-asa, ha? Ito pong tropical cyclone threat potential. So meron talaga tayong source na ginagamit. Sa pagitan naman po ng May 25 hanggang sa May 31, ito po yung sinasabi ko, naku mga kababayan, tignan nyo po mabuti. 3 sunod-sunod po na low pressure area ang papalapit po sa ating bansa. Makikita nyo mabuti, sa pagitan ng May 25 hanggang sa 31, 3 yan. Yung isa, papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Then after doon, may kasunod pa na isang LPA. Pagkatapos, meron pa. Magkakasunod, no? Medyo malaki, katamtaman, at medyo maliit po na low pressure area. Ngayon, ang tinatanong sa atin ng mga kababayan natin, Kuya Francis, magiging bagyo pa ang isa sa 3 LPA na yan.
Sa ngayon ho, nakikita natin ito bilang low chance na category o nasa yellow warning po yung kanang kulay, no, yung kategorya. At maliit naman yung chance na ito po ay maging tinatawag natin na tropical depression o mahina bagyo, pero may mga pagbabago pa rin kasi diyan. Nakakaapekto ho diyan yung tinatawag natin na ITCC o Intertropical Convergence Zone. So, diyan po sa part ng silangan ng Mindanao, nandiyan po banda yung ITCC. Diyan nagkakaroon ng development ng mga cloud cluster, kumpol ng kaulapan. Kaya diyan nabubuo banda yung mga low pressure area. Kitang-kita naman natin mabuti. Pero sa atin pong tinatawag ng tropical cyclone threat potential at doon po sa ating advanced weather system, hindi naman po yan nakikita, no, na magiging malakas, no, o hindi magiging banta ng typhoon o super typhoon. Pero tandaan nyo mabuti, kapag nasa south west monsoon na season na tayo o habagat season na tayo, matataas na po ang tsansa ng mga bagyo. Mamaya i-explain ko mabuti yung mga possibilities o mga pwedeng senaryo na mangyari kapag pumasok po yung tatlong LPA niyan. Sa ngayon, at samahan nyo ako silipin natin yung ating pinaka-live na mapa. So ito po na, nakikita nyo ako ng live ngayon, no? Yung mga kababayan natin dyan, kamusta po mga senior natin, mga nanay and tatay, no? At salamat sa inyong pagsuporta po. Ito po, tignan nyo mabuti. Sa atin pong tinatawag na live weather forecast, ito makikita nyo, no? Ay wala tayong aktibong bagyo, ha? Yung nakikita nyo kulay, ito pong violet na yan, na dilaw, tuldok po na yan, yan po yung dati pa na bagyong Kaloy at sa malayo na yan. At hindi na natin kino-consider yan para maging banta sa ating bansang Pilipinas. Yan po ay isa na lamang pong LPA pero nasa labas na. Wala na pong direktang epekto. So, wala po tayo mag-alala dyan. At kung makikita nyo naman, yung tinatawag natin na ITCC o Intertropical Convergence Zone, dito po yan manggagaling, no? Sa may bandang silangan po ng Mindanao. As you can see naman sa ating map, dyan din dadaan yung tatlong low pressure area. So, hindi ko naman sinasabi na ito baliwalain natin yung tatlong LPA na nakikita natin dyan. Pero kinakailangan po, number one, maging handa at maging alerto tayo. Ito pa po, no? Wala tayong nakikitang banta ngayon ng malakas na bagyo. Maliban doon sa tatlong LPA na ating namomonitor. Ngayong hapon po, ay mataas ang tsansa ng mga pag-uulan, no? Sa malaking bahagi po ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa local thunderstorms at dito po sa tinatawag natin na ITCC. Ngayon, i-explain ko namang mabuti, no? Kasi nung nakarang update natin, meron tayong frontal system dito sa may bandang extreme northern Luzon at apektado nun ang ilang bahagi po ng Batanes. So, bakit nawala yung frontal system? Ang frontal system po, no? Yan po yung may mainit at medyo malamig po na hangin o cold and hot mass. Nagkakaroon po yan ng connection at doon po nabubuo yung tinatawag natin ng frontal system. Ang frontal system, nagke-create po yan ng iba't ibang uri po ng sistema ng hangin. Tulad ngayon, nawala ang epekto ng frontal system, bumalik naman ng easterlies dyan sa silangang bahagi ng ating bansa at nasundan pa yan ng ITCC o Intertropical Convergence Zone. Sa ganitong senaryo, nagpapakita yung ating sistema na pwedeng mas mapaaga po yung pagkabuo ng tinatawag natin na southwesterly wind flow na magsisimula pong mabuo dito sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. Actually, ito po tinatawag natin na southwesterly wind flow. Yan yung parang free habagat, no? O yung papunta na tayo doon sa habagat season. Pag sinabi naman natin na southwest monsoon, yun na yung habagat talaga. Actually, ang haba po ng epekto ng habagat. At eto, tandaan nyo pong mabuti, kapag nasa habagat season po tayo, ay kahit wala pong bagyo, walang low pressure area, makakaranas tayo ng madadalas na mga pag-uulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Yan po ang kaibahan ng mayroong habagat at walang habagat. Ang habagat naman po, no, o southwest monsoon, tinitrigger nito yung mga mahihina pong cloud cluster, kumpol ng kaulapan, LPA, kahit mahihinang bagyo, pinapalakas po nito. Kaya naman sinasabi ko sa inyo, pagpasok natin sa habagat season, yan at tag-ulan na po yan. So marami tayong dapat gawin at paghahanda na dapat simulan. Ngayon pa lamang po, alam naman natin yan. Unang-una, yung mga area na low-lying areas, no, maraming basura, walang maayos na drainage, nagkakaroon ng mga pagbabaha. Kapag nagsimula na ang tag-ulan, inaasahan natin yan, katapusan ng Mayo, first week hanggang sa second week ng June, dyan po magsisimula yan. Bagamat sa ngayon, nakakita tayo ng sama ng panahon manggagaling sa silangang bahagi ng ating bansa. Actually, bukod dun sa isa, may tatlo pang sunod-sunod. Hindi naman yun magiging typhoon o magiging super typhoon. Pero ito ang lagi kong pinapaalala sa inyo mga kababayan.
Kapag nagsimula na ang habagat season, katapusan po ng Mayo, sa first week o hanggang sa second week ng June, at nasa pa yan ang pagpasok po ng LPA dyan sa may silangang bahagi po ng Mindanao, may tsansa na palakisin ng habagat ang low pressure area. Kahit po nasa low chance ang category, nasa unlikely ang category, pwede ang matrigger o lumakas. Ngayon po, ganito ang gagawin natin. Dahil nga po sa ilang mga update naglalabasan din na naguguluhan yung mga kababayan natin, explain ko mabuti. Napakainit ang ating nararanasan, no? Parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. Tumataas po ng 40 to 45 degrees Celsius ang init at talagang sobrang alinsangan. Ngayon, bakit daw ang sinasabi sa ibang update meron daw tayong Super El Nino? Tapos papasok naman ang tag-ulan. Ito para malinaw po sa atin ha. Ang update po natin sa Super El Nino sa late 2026. Pag sinabi natin late 2026, yan ipagpasok pa ng October hanggang December. Diyan po mararanasan niya, tumaas yung tsansa na magkaroon tayo ng Super El Nino. Sobrang mainit po yun. May heat waves, no? Tagtuyot po talaga. Pero bago ho yun mangyari, dadaan muna tayo sa tag-ulan. Yung tinatawag natin na Southwest Monsoon Season. Yan po yung tag-ulan. At ito ang magandang balita natin dyan. Kapag natuloy-tuloy po, lumakas po ang Southwest monsoon o humaba yung season na yan, pwedeng mapahina niya. Ito nga pong sinatawag natin na Super El Nino. May mga pagbabago pa ha. Mataas yung chance sa nakikita natin doon sa ating weather model, pero pwede pa pong magbago yon. Tandaan nyo pong mabuti. Ngayon naman, ano ang dapat natin gawin? Meron tayo ngayong ITCC, meron tayong tinatawag po na easterlies, meron tayong mga localized thunderstorms, at eto, kinakailangan lagi ho kayong mag-antabay. Kasi once na umulan po sa hapon, sa gabi, minsan hindi natin alam kung anong dahilan. Kaya dito sa ating channel, lagi kong ina-explain na dahil yan sa local thunderstorms, wala namang bagyo, wala namang low pressure area, yun po ay dahil sa localized thunderstorms dulot po ng easterlies at ng ITCC o Intertropical Convergence Zone. At tatandaan nyo mabuti, yung pangalawang paalala ko, lagi ko sinasabi na kinakailangan po meron tayong naka-safety na mga gamit, no? Meron ba kayong ziplock na kinakailangan po natin yan para dyan yung mga phone natin, mga importanteng gamit, mga dokumento at papeles, dapat lagi po yan naka-sealed para kapag umulan, bigla ang pagbabaha, hindi tayo mawawalan ng importanteng gamit. Eto pa, yung parte po ng Metro Manila, nalalabing bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga area po na yan, madalas po nakakaranas ng mga pagbabaha, lalo na yung mga low-lying areas. Lagi naman ho yan. Lalo at landslide naman doon sa mga landslide prone area. Ang gagawin natin, linisin natin yung kapaligiran natin, mga basura, plastic, lahat po yan isegregate natin. Meron naman tayong lagayan, di ba, na mga plastic, mga nabubulok, mga bote, isegregate natin. Once kasi na magkaroon ng biglang bugso na malalakas sa pag-ulan, dulot po ng mga localized thunderstorms, makakaranas tayo ng biglang pagbabaha. Kaya nga minsan sinasabi natin, ako, back to flood control issue na naman tayo kasi malakas na naman ang mga pag-ulan. Which is totoo naman talaga, di ba? Ganun naman kasi syempre, hindi naman maayos talaga yung drainage natin. Pero kung tutulong tayo sa atin, lilinisin natin yung kapaligiran, kanal, walang basura, makakadayo na maayos yung tubig. Eto pa, patapos na ang construction month. Kababayan ko, nakapagpaayos na po ba kayo ng bubong? Okay na po ba? Baka mamaya ho kasi tumutulo, check nyo, ibulkasil nyo na. Nag-test rain tayo noong nakaraan. Ang lakas ng ulan at grabe talaga yung nangyari. Nung iba, may mga tulo yung bubong. So na-double check natin. Kasi pagpasok ho ng habagat season, tuloy-tuloy na yung mga pag-ulan. So kinakailangan, alam na natin na yung bahay natin ready na sa tag-ulan. Tama ho ba? Patibayin natin mga halige. Pwede pa naman pong humabol. Lalo na ang parte po ng Metro Manila, Visayas at Mindanao. Parting silangang Mindanao, madalas dyan ang dinadaanan ng bagyo. Maging alerto at maging handa po. Ha? Yung isang paalala ko ba, kaya ho ba natin mag-stock ng pagkain na tatagal po na pang ilang araw? And actually, ito pong sinasabi kong pag-iimbak ng pagkain, hindi lang ito pang may bagyo, kailangan to sa araw-araw para hindi tayo bili ng pagkain, di ba? Tama naman ho, para hindi tayo labas ng labas, lalo yung mga nakatira sa mga bulubundukin, sa mga matataas na lugar, sa malayo po sa mga convenience store, sa mga tindahan, sa palengke, malalayo, mag-stock po ng pagkain. At eto pa, lagi ko sinasabi ha, dapat po pag ganitong sitwasyon, kinakailangan po, meron tayong mga medical kit o yung mga go bags po na ginagamit, no? Hindi lang yan kasi pang lindol Yan po pang kalahatan.
pag tag-init, tag-ulan, no? Pag may bagyo, may super typhoon, naaalala lang natin yan eh. Pero tandaan nyo mabuti, pag mga go bags ang usapan, lagi si Kuya Francis na nagpapaalala sa inyo yan. Huwag natin baliwalain yung sinasabi ko na ITCC, Easterlies ha, at yung tatlong LPA na pinakikita ko kanina sa ating forecast. Yun po ay banta at nagpapakita yun na dapat maging handa tayo sa posibleng magiging banta po ng mga pag-uulan. Nako, napaka-importante po na ngayon pa lamang ipinapakinggan nyo na yung sinasabi ko. Hindi man tayo araw-araw nakapagbigay ng update tulad nito, nakikita nyo na po. Syempre, alam nyo naman, marami po nagtitiwala sa atin, maraming naghahanap. Gusto ko rin maipakita kung, syempre, alam nyo naman, kahit simple lang naman tayo, ang trabaho natin is mabigyan yung mga kababayan natin ng sapat po na impormasyon sa lagay po ng ating panahon. So ngayon, summarize natin para po malinawan yung mga kababayan natin. Ang atin pong pangunahing weather system ngayong araw po ng Martes yung ITCC ha. Tandaan nyo pong mabuti. Yung iba sinasabi ITCC, ano ba yan? Bagyo ba yan? Hindi po bagyo yun. Yun po yung salubungan ng hangin sa northern at sa southern hemisphere. Meron din tayong easterlies. No? Aktibo pa rin ang easterlies. Yung malinsangang hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Yun po ay hindi pa nawawala. So kailan ba mawawala ang easterlies? Tinatanong ng mga followers natin yan, mga subscriber natin. Ito po, ang easterlies po ay mawawala once na ma-develop na o mabuo na po ang tinatawag natin na southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Bandang kanluran po ng Palawan, dyan po nabubuo yung development. So bago naman kasi mabuo ang southwest monsoon, dadaan muna yan sa tinatawag natin na southwesterly wind flow. Yung southwesterly wind flow, yan po yung mahinang habagat. Kaya kinakailangan ngayon pa lamang po ay handa na tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. Pwede ho ba yun? Dapat po ba na maging handa tayo? Yes, dapat yan ang kaibigan ng kababayan. Dapat po talaga. At huwag natin baliwalain yung update na ito dahil ito ay sobrang importante at magliligtas sa ating lahat sa pwedeng maging kapahamakan. No? Ngayon kasi okay lang, walang ulan, medyo mainit. Pero once na magsimula ang pag-uulan, matatandaan nyo po yung update at lagi ko pong ipinapaalala yan. At ito yung sinasabi ko sa inyo. Sa ngayon ha, wala pa tayong nakikitang malalakas na bagyo. Ngayong Mayo po, sa 1 hanggang 2 lang ang pinakamax na bagyo. Nakakaisa na tayo ha, yung Kaloy. At yung susunod na bagyo po na mabubuo, kung mabuo man, yung nakikita natin sa ating tropical cyclone threat potential, bago matapos po ang buwan ng Mayo, kung mabuo po na bagyo ang isa sa tatlong LPA, tatawagin po yung bagyong Doming. No? Nasa pang-apat pa lang tayo. Letter D, A, B, C, D. O, sa D pa lang po pang-apat. Ngayon pong 2026, sa pagkatala po ng pag-asa at sa iba't ibang weather model na ating ginagamit, nasa 19 hanggang 20 na bagyo po ang posible pong mabuo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero take note, hindi po lahat yan ay malalakas, hindi po lahat super typhoon. Iba't ibang kategorya ng bagyo, iba't ibang lakas po. Ang importante, alam natin at lagi tayong handa. So sa ngayon, tatapusin ko muna yung ating video pero bago yan, baka po pwede kayong mag-comment no, sa ating comment section kung taga saan ho kayo para next update ay ma-shoutout ko po kayo. Maraming salamat po, God bless po at mag-ingat po tayong lahat.